Well, tatlo po kasi ang resolution na pinasa natin ngayon. Number one is to declare Manila under state of calamity. At yan po ay magbubukas ng mga funds para sa mga barangay na nasalanta ng bagyo para makatulong sa mga pangangailangan ng mga nahirapan ngayon. And pangalawa ay yung 750 million para i-allocate sa health board na siyang makakatulong sa mga ospital, pagpapagawa ng ospital, pag-supply ng mga gamot, bitamina at makatulong dun sa mga pangangailangan ng mga iba't ibang mga pasyente dito sa Maynila. And at the same time, yung 5 million mula sa PAGCOR, which is also for the health fund, because nakita naman natin ang pinaka nahihirapan ngayon actually dito sa ating lungsod ay yung mga ospital at mga health centers. In fact, kahapon kahit na bumabagyo, pumunta kami ni Yorme sa ospital ng Sampaloc at doon namin nakita na kaakibat kasi ng bagyo, marami nagkakasakit. Pagpasok namin, kasama ng pagpasok ng maraming mga pasyente sa ER, pati ang pagpasok po ng baha. So kasama yan sa mga priority projects ng administrasyong ito, and at the same time para maging siksik-liglig na ang mga gamot, bitamina, bakuna na siyang pinangako namin ni Yorme nung kami ay nangangampanya. Hindi naman kami nangangako nang hindi namin kayang tupadin. Yan po ang ginawa natin ngayong araw para makasiguro na magawa na ng City of Manila ang aming pinangako na pagtulong sa mga ospital dito sa Maynila. Well, alam mo, sa totoo lang, itong nangyaring typhoon sa atin nangyari sa buong Metro Manila, buong NCR, and maraming natamaan talaga. So mahirap humingi ng tulong ngayon dahil habang ang iba may pare-pareho tayong pinagdadaanan. But yung pag-release po ng Calamity Fund na ginawa po ng City Council today, yan po ay makakatulong ng marami sa mga areas dito sa Maynila na nahirapan na nasalanta ng bagyo. And at the same time, nakita naman natin na si Yorme mismo nagbubungkal ng drainage sa kalsada. Makakatulong rin po yan para sa ganon hindi na mangyari ang ganitong baha. Kasi sometimes I honestly feel helpless pag nakikita ko na tinatag ako sa Facebook ng mga Manilenyo dahil ang baha sa kanila hanggang leeg na. Pag naayos po ang mga problemang ganito, gaya nga po ng mga issue pagdating sa drainage and all this, hindi na po mangyayari ang ganitong mga pangyayari kapag umulan. Kasi alam naman natin, marami pa typhoon darating dito sa ating bansa. And with that, we need to come prepared.